Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, mga nakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang mga napopoot sa inyo, pagpalain ninyo ang mga sumusumpa sa inyo, idalangin ninyo ang mga umaapi sa inyo. Kapag sinampal ka na sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang iyong balabal, ibigay mo pati ang iyong baro. Bigyan mo ang bawat nanghihingi sa iyo. At kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iibigin lamang ninyo ay ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong hiintayin? Kahit ang mga makasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang ginagawan lamang ninyo ng mabuti ay ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong iintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin ito. Kung ang pahihiramin lamang ninyo ay mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, ano pang gantimpala ang inyong aantayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo sila ng mabuti, magpahiram kayo na hindi umaasa sa anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuin ninyo at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Hustong takal, siksik-liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya ring gagamitin ng Diyos sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, mga kababayan, kadeboto natin, mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa banal na misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo,
araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat ay narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, pagpapalain ka ng Diyos. Ayan. Tignan nyo maigi yung katabi nyo. Nakangiti ba siya nang sinabi yun? O mukhang nakasimangot? Minsan natatakot tayong bumati, tignan man lang yung katabi natin, baka kasi natapat ka sa masungit. Baka nakatabi mo nakasimangot. Baka may pinagdadaanan. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kaya mo yan. No? Ayan. No? Kaya mo yan. No? Mukhang iba parang hindi ko kaya, Pader. No? Siguro nga dumarating ang panahon, marami tayong hindi kinakaya. Narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, ang isa sa pinakamahirap gawin, parang hindi natin kaya, mahalin mo ang iyong kaaway. Kaya nyo ba yun? Kaya ba? Mukhang naiba ng itsura ng mga mukha nyo, no? Narinig nyo lang yung kaaway. Siguro, naisip mo pa lang ngayon, nung narinig mo yung salitang kaaway, yung kaaway mo, na-high blood ka na, no? Nawala na yung ngiti. Alam nyo, sa mga matatanda, meron silang sa kawikaan ay pagtaguri sa isang tao. No? Ako po'y galing sa, bago ako na destino dito sa Quiapo, galing ako Mandaluyong. May mga kaibigan akong taga Mandaluyong. No? At ang biro-biro, di po ba sa mga matatanda, kapag yung tao daw ay nagwawala na, o medyo nasisiraan na, ang tawag na alala ko, ang lolo ko, pag nakakita ng ganun, sabi niya, yan taong yan, nawalan ng sariling bait. Sa mga matatanda, yun ang tawag nila sa mga taong medyo nagkaroon na ng diferensya. Siguro hindi na kinaya ang mga problema sa buhay, no? Kaya ingat tayo, no? Yung mga, at alam nyo ba, no? Nung kausap ko yung doktor doon sa Mandaluyong, mas marami po yung mga lalaki na may ganong sakit. Kasi ang lalaki daw, kinikim-kim lang, tahimik lang. Kaya pag masyado kang tahimik, masyado mong kinikim-kim, bigla na lang yung liligwak, mawawala ng sariling bait. Pero meron ding ibang pangunawa natin pag sinabi mong wala kang sariling bait. Pwede rin daw natin sabihin, ito yung mga taong, yun nga, walang sariling bait. Bakit ka mabait? Mabait yung kaharap ko Bakit ka nga nakangiti? Nakangiti din siya. Mamaya, pag sinabi kong, peace be with you, tignan natin. Pag kahit nakasimangot yung katabi mo, ngiti ka pa rin. Bakit? May sarili kang ngiti. Hindi nakabatay sa iba yung ngiti mo. Hindi nakabatay sa iba yung ginagawa mo. Hindi dahil mabait siya, mabait ka rin. Hindi dahil matulungin siya, matulungin ka rin. Hindi raw dapat ganun, sabi nga ni Jesus Nazareno sa Ebanghelyo, ang mga makasalanan, ganun din ang ginagawa. Mabait din sila sa mga mabait sa kanila. Mapagpatawad sila sa mga mapagpatawad sa kanila. Pero ang tunay na deboto, ang tunay na Kristiyano, hindi siya nakasalalay sa kaharap niya. May sarili siyang bait. May sarili siyang kabutihan. May sarili siyang awa. Kaya mamaya, magkakasubukan tayo, sino ang may sariling bait. Hindi mo lang sinasalamin. Salamin ka lang ba? Para kang bini, salamin-salamin. No? Di ba? Ganun ka lang ba? Sumasalamin ka lang sa iba? O meron kang sariling ganda? May sarili kang buti?
Pero siguro nga sasabihin nyo, Father, hindi ko talaga kaya eh. Hindi ko kaya. Kukulangin ako. Pues, kaya nga tayo nandito ngayon. Kaya tayo nasa tahanan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga sabi ko kanina, sabihan nyo yung katabi nyo, pagpapalain ka ng Diyos. Lahat tayo narito sapagkat humihiling tayo ng himala. Amen? Lahat tayo nandito, humihingi tayo ng pagpapala. Amen po ba? At alam nyo po ba, ang himala at pagpapala, hindi lang yung gumaling ka sa cancer, hindi lang yung makalakad ka, hindi ka na nirarayuma, hindi ka na magtutungkod, hindi lang yung yumaman ka, makapag-abroad ka, meron pang himala na nais iparanas at ibigay sa atin ang Poong Nazareno. At ano po yun? Meron siyang gustong ibigay. At natitiyak ko, lahat tayo pwede nating iuwi ngayon yun. Siguro nga hindi mo maiuwi agad ngayon ang kagalingan ng katawan. Siguro nga hindi mo maiuwi ngayon yung perang dinadasal mo, yung bisang dinadasal mo, yung diplomang dinadasal mo. Pero meron kang pwedeng iuwi ngayon mismo pagkatapos ng misang ito. Ang pag-ibig, awa ng Poong Nazareno. Yun ay himala na po. Kaya baka iba sa atin nag-aantay pa ng himala. Kasi wala pang laman yung bulsa ko, Father, wala pa yung himala. Hindi pa ako nakakatakbo. Masakit pa tuhod ko, wala pang himala. Hindi lang ho yun ang himala na kayang gawin ni Jesus Nazareno. Ngayon pa lang, pwede na. Kaya nga, naniniwala ba tayo na paghihimalaan tayo? Gusto ba natin talagang paghimalaan at pagpalain tayo ng Poong Nazareno? Ang gustong pagpalain, paghimalaan ng Poong Nazareno, taas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. O ayan, gusto nyong pagpalain kayo, handa nyo na ang puso ninyo. Mamaya, pag nagdasal tayo, hayaan nyong ibuhos. Baka ngayon may galit ka. Ngayon, nag-iisip ka ng paghihiganti. Ngayon, wala ka pang tulog kasi iniisip mo yung kaaway mo kahapon pa. Inis na inis ka, galit na galit ka. Kaya ka pinagsimba ngayon ng Poong Nazareno. Ang gusto niya munang ibigay sa iyo, kapayapaan. Baka mahihirapan kang pagalingin kung hindi ka pa mapayapa. Mahirap kang pag-abroadin pag puno ka pa ng galit. Baka mang-away ka pa sa ibang bansa. Mapugutan ka pa ng ulo doon kasi nakipag-away ka. Baka ang gusto munang iparanas sa iyo ng Poong Nazareno, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang awa, ang kanyang kapayapaan. Kaya pwede po bang ihanda natin yung puso natin? Ipagkatiwala natin kung meron kang galit ngayon, kung meron kang paghihiganti ngayon, kung meron kang masamang iniisip ngayon sa ibang tao, iwan mo na dito. Iwan mo na sa paanan ng Nazareno. Gustong-gusto niyang kunin yun. Gustong-gusto niyang iwan mo yun para maging handa na ang puso mo sa kapayapaan niya. Alam niyo po, ito na po ang aking huling linggo dito sa Quiapo. Pupunta na po ako ng Bataan sa mga darating na araw. Lagi akong binibiro po. Siguro narinig niyo sa akin lagi po to. At ngayon, parang napagtanto ko, may katotohanan po. Binibiro po ko lagi dito ng mga tao sa sacristy. Father, parang ikaw lang naman yung paborito ng pusa ng Nazareno. Pag ikaw lang naman nagmimisa, pakalat-kalat yan. Pumapanik dyan, bababa pa sa harapan ng pare. Parang pag ako lang daw yun nandun, talagang mamaya makita nyo yan, iikot na naman yan dito, papanik doon. Gustong mapanood sa live stream. No? Pero sabi nila, pag ikaw yun, Father, laging
dikit ng dikit sa'yo, inaagawan ka ng eksena. Kaya sabi ko, wag na siya mag-alala, aalis na ako. Siya na ang bida, no? Dito. Pero lagi ko pong sinasabi sa inyo ito, wag tayong tumulad lang do sa pusa. Yung pusa, sabi ko sa inyo, panik ng panik yan. Iba sa atin, panik ng panik. Sa pahalik, haplos ng haplos sa Nazareno, yun, tabi ng tabi yun, doon pa natutulog yan. Kinukumot pa niya yung damit ng Nazareno, daig tayong lahat. Kayo, ilang segundo lang, siya magdamag minsan nandyan. Pero sabi ko nga ho sa inyo, pagbaba niya, pusa pa rin siya. Utak pusa pa rin siya. Hahabulin pa rin niya yung daga. Mangangalmot pa rin yan. Pero sana tayo, hindi katulad ng pusa, na paglapit natin sa Kanya, hindi pareho pa rin. Hindi ganun pa rin. Hindi yung pumanik ang galit, pagbaba mo, galit ka pa rin. Wala tayong pinagkaiba sa pusa. Deboto po tayo, di po ba? Kristiyano tayo, alagad tayo ng Poong Nazareno. Kaya dapat pag lumapit tayo sa Kanya, may mababago sa atin. Pag binuksan natin ang puso natin sa Kanya, napupuspos tayo ng Kanyang pagmamahal. Kaya nga narinig natin sa unang pagbasa, si David, pagkakataon na niya kay Saul, may sulsul pa nga, di ba? Sabi nung sulsul, ayan na, patayin mo na, di ba? Gusto kang patayin yan. Pero hindi yun ginawa ni Haring David. Kahit na sinaktan siya ni Saul, kahit na pinagtangkaan ang buhay niya. Bakit? Hindi lang siya may sariling bait. Kung hindi, puspos siya ng Diyos. Pinuno siya ng Diyos. At yun po ang dasal ko sa bawat isa sa inyo. Pagdasal din po ninyo ako. Sana pagdating ko sa Bataan, sabihin nila, ay, itong paring ito, itong obispong to, may sariling bait. Itong paring tong obispong to, galing sa Quiapo, na puno ng pag-ibig, pasensya, awa ng Poong Nazareno. Dahil kung wala rin naman nagbago sa akin, kahit na lapit ako ng lapit sa Kanya, wala po tayong pinagkaiba sa pusa. Kaya pag nakita nyo ang pusa, sabihin nyo sana sarili nyo, huwag naman akong matulad lang sa Kanya. Sana sa paglapit ko po sa inyo, may mabago sa akin, may mapuno sa akin. Kaya't sama-sama po tayo ngayon magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, kayo po ang bukal ng pag-ibig, awa, at kapayapaan. Hindi po kayo nauubusan ng himala at pagpapala. At ang una po ninyong gustong ibigay sa amin, ang iyong kapayapaan, ang iyong awa at pag-ibig. Binubuksan po namin ang aming puso sa iyo. Pawiin mo po ang galit, ang paghihiganti, ang pag-iisip ng masama, lalong-lalo na sa aming kapwa na nakasakit sa amin, na hindi namin nakaintindihan, na hindi namin gusto. Narito po kami, handa na sa iyong himala. Binubuksan ng aming puso, handa nang tanggapin ang iyong pagpapala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.